Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mateo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Anong kalokohan na naman yung ginawa mo, Mateo? Bakit nagsusumbong na naman sa akin yung guro mo? Kailan ka ba talaga matututong bata ka? Wika ni Tandang Tomas. Wala naman po akong ginagawang masama, Lolo. Sila naman po yung nangunay, di ba sabi nyo? Huwag ko hahayaang apiin ako ng iba. Tugon ni Mateo. Naroon na nga tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, gagamitin mo sa kanilang mga tinuro ko sa'yo. Tinuruan kita hindi para manakit ng kapwa mo. Pwede mong ipagtanggol lang yung sarili gamit nito. Pero hindi ka pwedeng ikaw yung mananakit, ay nako. Ngayon tignan mo yung ginawa mo. Magiging malaking problema na naman yan. Gusto mo bang lumipat na naman tayo ng tirahan? Tugon ni Tandang Tomas. Hindi po, Lolo. Ayoko na pong lumipat eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po ulitin. Lumaki sa piling ng Lolo Tomas itong si Mateo. Bata pa lang ay iniwan na ng mga magulang at hindi na muling binalikan. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mag-asawa. May ilang nakapagsabing patay na daw ang mga ito dahil sa malubhang karamdaman. Ngunit para kay Mateo, wala siyang pakialam dahil simulat sa pool magkawalay ang paslit. Si Tandang Tomas na ang nakasama nito. Kasalukuyang 10 taong gulang at nag-aaral sa ikalimang baitang. Sa murang edad, minulat ng matanda ang apo sa mundo ng lihim na karunungan. Kilalang manggagamot at antingero si Tandang Tomas. Marami ang natatakot dito dahil sa taglay niyang husay sa Tigalpo. Ngunit ginagalang din ng mga kababaryo dahil sa taglay na husay sa panggagamot. Tinuruan ni Tandang Tomas ang apo ng mga dasal pang depensa para na din sa kanyang kaligtasan dahil bilang manggagamot, hindi lang tao ang nakakasagupa. Sa tuwing mangyayari ito maging si Mateo ay nadadamay. Aatras tayo ng ilang taon. Sanggol pa lang si Mateo. May naging pasyente itong nabiktima ng kulam. Nagawa niyang talunin pero si Mateo ang binalikan. Nadala na ang matanda kaya kahit alam niyang magiging mapanganib, binaunan niya ng mutya sa katawan ng sanggol. Simula noon, hindi na muling ginambala ng mga elemento ang bata. Nang magkaedad, sinimula ni Tandang Tomas ang pagtuturo. Kinakitaan naman ito ng interes ang paslit. Mabilis natuto, kaya ipinagpatuloy niya ito hanggang sa kasalukuyan. Tandaan mo palagi, Mateo. Ang mga itinuturo ko sa iyo ay hindi para manakit, ha. Gamitin mo ito para makatulong sa iba. Kahit ilang beses ko pang ulitin sa iyo ang mga bagay na ito gagawin ko. Para wag mong kalimutan ang totoong dahilan kung bakit kita ipinasok sa mundong ito. Wika ni Tandang Tomas. Opo, Lolo, pangako po yan. Hindi ko na po ulitin yung ginawa ko. Napilitan lang naman akong lumaban eh. Sumusobra na sila. Ayoko naman sanang gawin yun kaso Hindi na naituloy ng paslit ang sasabihin. May dumating na tao, kasama ang kapitan ng kanilang baryo. Kagad tumayo si Tandang Tomas para harapin ang mga ito. Magandang hapon po sa inyo, Tandang Tomas. Mangyari nakatanggap ako ng reklamo galing sa mga magulang nito. Ang sabi nila, ipinabarang daw ng apo niyo ang kanilang anak. Totoo po ba yun, Tandang Tomas? Tanong ng kapitan. Ay kapitan naman, kung totoo ang sinasabi nila, sa tingin mo,
bakit buhay pa ang mga batang yan? Tanong ni Tandang Tomas. Sabihin niyo nga sa akin ang totoong dahilan kung bakit nagkaganyan ang mga anak niyo. Wika ng kapitan. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ng kabataan dahil alam nilang kasalanan ng mga anak ang nangyari. Hindi na mahalaga kung kaninong kasalanan. Ang punto ng pagpunta namin dito, ang pambabarang nyo sa mga anak namin. Napatingin si Tandang Tomas sa lalaki at nagsalita. Hoy, naririnig mo ba yung sarili mo? Bakit hindi mahalaga kung kaninong kasalanan? Parang sinasabi mo sa akin na pabayaan na lang na apihin ang apo ko. Pasensya na pero hindi ko hahayaang mangyari ang ganon. Kung may nangyari mang masama sa mga anak nyo, sila din ang dapat sisihin. Huwag na huwag yung isisisi sa iba ang kakulangan nyo sa pagdidisiplina. Wika ni Tandang Tomas. Kagad namang sinabihan ng kapitan ang mga magulang na umalis na lamang. Tandang Tomas, pagpasensyaan niyo na ho yung mga yun ha. Hayaan niyo, pagsasabihan ko din sila. Wika ng kapitan. Hindi, Kapitan. Dalhin mo sila sa akin at gagamutin ko ang mga anak nila. Aminado kong nagkulang din ako sa pagdidisiplina kay Mateo, kaya pananagutan ko ang anumang gusot na ginawa ng apo ko. Wika ni Tandang Tomas. Kagad namang bumalik ang mga magulang. Matapos gamutin ni Tandang Tomas ang mga bata, humingi ito ng paumanhin. Napagtanto ni Mateo ang ibig sabihin ng matanda. Kusa itong humingi ng paumanhin sa mga magulang ng kanyang kaklase. Pasensya na po kayo kung nasaktan ko po yung mga anak nyo. Hindi ko dapat ginawa yun eh. Wika ni Mateo. Nagulat si Tandang Tomas sa inasal ng paslit. Sa kabila ng katotohanang wala siyang kasalanan sa mga nangyari, nagpakumbaba ito at humingi pa ng kapatawaran. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang mga panauhin. Kinausap naman ng matanda ang apo. Pinahanga mo ako sa ginawa mo ha. Hindi ba wala namang masama kung magpapakumbaba ka? Halika sa kusina nang makapaghapunan na tayo. Wika ni Tandang Tomas. Ito ang naging simula para kay Mateo. Naging ugali ng paslit na umiwas na lang sa gulo. Nadala ito hanggang sa nagbinata. Nang mga sandaling ito, nasa edad 18 si Mateo. Nagtatrabaho sa bayan ang binata para kahit papano makatulong sa mga gastusin. Patuloy pa rin nang gagamot si Tandang Tomas sa kabila ng katandaan. Ilang beses na itong pinagsabihan ni Mateo dahil nararamdaman ng binata ang unti-unti nitong panghihina. Lolo, pwede naman na kayo magretiro sa panggagamot. Wala namang magagalit kung gagawin nyo yun eh. Mahina na ang katawan nyo at hindi magtatagal, maaari nang bumigay ang kalusugan nyo. Wika ng binatang si Mateo. Alam mong hindi ko maaaring iwanan ang tungkulin ko, lalo't hindi pa handa ang lahat. Makakapagpahinga lang ako kung masisiguro kong magiging maayos ang lahat sa oras na iwanan ko ang mundong ito. Wika ni Tandang Tomas. Hindi lubusang maunawaan ng binata ang ibig sabihin nito. Hindi ko naman po kayo maintindihan. Kumain na nga lang po tayo. Tugon ni Mateo. Sa paglipas ng mga araw, naging madalas ang pagkakasakit ng matanda. Paminsan ay pinipilit na lang nitong bumangon para harapin ang mga nagpapagamot. Isang araw, sinundo ng kapitbahay si Mateo sa trabaho. Ayon dito, nawalan ng malay ang kanyang lolo Tomas. Dali-daling umuwi ang binata
Nakita nitong pinapaypayan ng isa sa mga kapitbahay ang matanda. Ano pong nangyari kay Lolo Tomas? Tanong ni Mateo. Naimatay sa kalagitnaan ng paggagamot eh. Hindi na kaya ng Lolo Tomas mo ang manggamot, Mateo. Kailangan niya ng huminto. Wika ng kapitbahay na si Mang Alan. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na magpahinga. Pero hindi naman siya nakikinig sa akin, Manong. Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko eh. Tugon ni Mateo. Kailangan ni Lolo Tomas ng isang taong sasalo ng kanyang mga gawain. Walang ibang pwedeng gumawa nun kung hindi ikaw lang. Yun lang ang paraan na nakikita ko, Mateo. Hindi naman sa nakikialam ako, pero pag-isipan mong mabuti ang mga sinasabi ko. Muling wika ni Mang Alan. Pinauwi nito ang mga natitirang pasyente. Hindi na din muna bumalik si Mateo sa trabaho. Nanatili ito sa tabi ng matanda. At habang pinagmamasdan niya ito, hindi maalis sa isipan ng binata ang sinabi ng kapitbahay. Mukhang tama si Mang Alan, Lolo. Hayaan nyo. Seseryosohin ko na mga tinuro nyo sa akin. Siguro nga ito ang tadhana ko. Wika ng binata. Nang gabing iyon nagpasya si Mateo na tuluyang sundan ng yapak ni Tandang Tomas. Kinabukasan, maagang nagpunta sa bayan ang binata upang magpaalam sa amo. Nauunawaan naman nito ang binata at nang makauwi, kagad niyang kinausap si Tandang Tomas. Lolo, may tatanong po sana ako sa inyo kung ayos lang. Bungad ni Mateo. Ano naman yun, Apo? Mukhang seryoso ang itatanong mo. Tugon ng matanda. Gusto ko po kasing matutong manggamot, Lolo. Pwede niyo ba akong turuan uli? Muling wika ni Mateo. Wala na akong dapat ituro pa sa'yo, Mateo. Alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman. Ang kailangan mo na lang, ilapat ito sa aktwal na gamutan. Tugon ni Tandang Tomas. Pero hindi po ako sigurado kung talagang alam ko na ang gagawin, Lolo. Kaya nagdadalawang isip ako eh. Pero ngayon, siguro tama lang na gamitin ang lahat ng mga natutunan ko mula sa inyo. Kayo na din po nagsabi noon, ang mga kalamang ito ay para makatulong sa ibang tao. Wika ni Mateo. Napangiti naman ang matanda. Dahil sa wakas ay tinanggap ng apo ang kanyang kapalaran bilang isang manggagamot. Ang buong akala ni Mateo, doon na matatapos ang lahat. Wala itong kaalam-alam na yun pa ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimulang manggamot si Mateo sa ilalim ng paggabay ni Tandang Tomas. Itinuro ng matanda ang mga dapat niyang gawin. Nung una ay simpleng bate o panlalaro ng engkanto lang ang nagagawa nitong gamutin. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kaalaman ng binata. At habang lumalalim ang karanasan nito, lalo ding lumalakas ang mga nakakalaban ng binata. Hanggang sa makatapat nito ang isang mangkukulam. Nang mga sandaling iyon, nasa kalagitnaan ng panggagamot si Mateo nang dumating ang dalawang kalalakian. Akay-akay ng mga ito ang isa pang lalaki na namamaga ang buong katawan. Anong nangyari sa kanya? Kung maaari, antayin niyo ako sandali ah. Iga niyo siya sa papag. Dadaluan ko kagad pagkatapos ko dito. Wika ni Mateo. Pinagmamasdan lang ni Tandang Tomas ang apo. Nang biglang napasigaw ang kakarating lang na pasyente. Kaya kagad tumayo ang matanda upang suriin ito. Kagad inawat ang binata sa ginagawa. Mateo,
Bukag kailangan mong unahin ang isang ito. Wika ni Tandang Tomas. Nilingon ng binata ang pasyente. Nakitang sumusuka ito ng kulay berdeng likido. Hindi pangkaraniwang gambala ang nangyari sa kanya. Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari. Tanong ni Mateo. Kagad namang nagkwento ang kasama ng pasyente. Ayon dito may nakaalitan ang kanilang kasama. Ilang araw lang ang nakalipas. Nagsimulang mamaga ang tiyan nito. Hanggang sa tuluyang lumala. Nung una ay malinaw na laway ang sinusuka nito. Ngunit kalaunan ay nag-iba ang kulay. Napatingin si Mateo kay Tandang Tomas na noon ay sinalo ang unang pasyente. Alam kong may katanungan ka, Mateo. Sandali lang. Tatapusin ko lang yung paghilot sa pasyente. Bantayan mo muna yan. Maya-maya ay tumayo ang matanda at pinuntahan ng binata. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ng kakarating lang na pasyente. Nagulat ang matanda at kagad binitawan ang kamay nito. Nakulam ang taong to. Sabihin niyo sa akin kung sino ang nakaalitan niya. Wika ni Tandang Tomas. Hindi naman sigurado ang mga kasama ng pasyente dahil noon lang din nila ito nakita. Hindi po namin kilala yung taong yun eh. Noon lang din namin siya nakita sa lugar natin, Manong. Wika ng lalaki. Posibleng ang taong yon ang nagbigay ng sakit sa kasama niyo. Mateo, sa pagkakataong ito, mukhang ako ang kailangang makipagtuos sa mangkukulab. Hindi pa sapat ang karanasan mo para dito. Wika ni Tandang Tomas. Tumanggi si Mateo na ipasa sa matanda ang pasyente. Alam ng binata na maaari niya itong ikamatay. Hindi, Lolo. Ako ang makikipagtuos sa kanya. Ito ang unang beses kong makikipaglaban sa isang mangkukulam, kaya hayaan niyo ako. Tugon ng binata. Pasensya na, iho. Pero hindi ko maaaring isugal ang buhay ng pasyente dahil lang sa kagustuhan mo. Maraming bagay ang dapat mong isaalang-alang kapag makikipagtuos ka sa isang mangkukulab. Isa na dito ang antas ng kakayahan mo. Kung ihahambing sa kalaban, wala ka pa sa kalingkingan nito. Muling wika ni Tandang Tomas. Hindi na nakipagtalo pa si Mateo. Bagaman natatakot na hindi kayanin ng matanda ang proseso, isinaalang-alang ni Mateo ang posibilidad na maaaring mapahamak ang pasyente sa oras na magkamali siya. Hindi na nagsayang ng oras ang matanda. Kagad na nitong sinimulan ang ritual ng panghuli sa mangkukulam. Mabilis niya itong nagawa. Kaso nga lang, hindi inaasahan ni Tandang Tomas ang sumunod na nangyari. Nang mga sandaling iyon, nakapasok na sa kaluluwa ng pasyente ang mangkukulam. Sinusubukan pa din ni Tandang Tomas na tanungin ito. Anong pangalan mo? At anong pakay mo sa pagkulam sa taong ito? Unang tanong ni Tandang Tomas. Hindi sumasagot ang pasyente. Nakatitig lang ito sa malayo na parang hindi naririnig ang matanda. Bagay na napansin naman ni Mateo. Lolo, bakit parang hindi siya sumasagot? Wala po akong nakikita ang reaksyon sa pasyente. Wika ni Mateo. Tama ka po. Wala namang kulang sa ritual na ginawa ko. Alam kong nahuli ko na ang mangkukulam eh. Pero hindi ko magawang kumonekta sa kanya. Sandali, susubukan ko ulit. Tugon ni Tandang Tomas. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong niya ito. Kaso nga lang ganun pa rin ang nangyari. Wala pa ring nakuhang kasagutan ang matanda.
hanggang sa naisipan nitong gamitan ng dasal pang parusa na siyang pinakamalaking pagkakamali ng matanda. Matapos niyang mag-usal, biglang nangisay ang katawan ng pasyente at sumuka ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Kaagad napatayo sa kinaupuan habang bumubulwak ang dugo sa bunganga at ilong ng pasyente. Wala itong tigil sa pagtawa. Lo, ano pong nangyayari? Mukhang naisaan ako ng mangkukulam. Ginamit niya laban sa akin ang dasal na inusal ko. Pero hindi ako naapektuhan kung hindi ang pasyente ko. Naloko na. Kailangan ko siyang pakawalan bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Tandang Tomas. Nag-usal ito ng dasal para kalasin ang paggapos na inilagay. Ngunit sa kasamaang palad, huli na. Dahil matapos nitong pakawalan ang mangkukulam, binawian din ng buhay ang pasyente. Ipagpaumanhin niyo. Pero wala na ako magagawa. Masyado nang malala ang kalagayan ng kasama niyo. At kahit ano pang gawin kong paggamot sa kanya, o kahit mapatay ko pa ang mangkukulam, wala na itong pag-asang mabuhay. Pagpapaliwanag ni Tandang Tomas, bagay na naunawaan naman ng mga kasama ng pasyente. Ang sabi nila, hindi nila lubusang kilala ang taong iyon. Kasama lang din ito sa trabaho. Nagkataon lang din na sila ang kasama nito sa tinutuluyan. Kaya wala silang magawa kung hindi dalhin ang lalaki kay Tandang Tomas. Ngunit kahit nagkaunawaan ang dalawang panig, may mga taong nanonood na mali ang pagkakaintindi. Sa paningin nila, pinatay ng matanda ang pasyente. Matapos ang nangyaring gamutan, kaagad nitong hinarap ang ilan pang nakapila. Kaso nga lang laking gulat ng matanda. Isa-isang nagsipag-alisan ang mga ito. Sinasabi ko na nga bang mangyayari ito eh. Mali ang pagkakaunawa ng mga tao sa nangyari, Mateo, at wala na tayong magagawa doon. Asahan mong may mga taong uusig sa atin. Pero palagi mong tandaan, Mateo, ikaw lang ang higit na nakakaalam ng buong pangyayari. Kaya wag na wag mong ibababa ang level ng pag-iisip mo sa kanila. Ikaw ang umunawa. Wika ni Tandang Tomas. Hindi nga ito nagkamali dahil ng mga sumunod na araw. Walang dumating ni isa sa mga pasyenteng inaasahan ng matanda. Mukhang ito na nga ang sinasabi niyo, Lolo. Wala ni isa sa mga pasyente kahapon ang bumalik dito. Wika ni Mateo. Hayaan mo na, Apo. Hindi mo hawak ang isipan ng mga tao. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong maganda ng agahan. Maaga tayo mag-almusal at may gagawin ako. Wika ni Tandang Tomas. Pumasok ng tahanan si Mateo at naghain. Matapos nun, lumabas ng bahay ang binata upang alalayan papasok ang matanda. Gawa ng hindi na ito masyadong nakakalakad. Habang papasok ang dalawa, may mga kalalakihang biglang dumating. Pinagtataga ang mga ito. Hindi nagawang makalaban ni Mateo dahil mas pinili nitong depensahan ang matanda. Nagtamo ng malubang sugat ang binata at dahil nakayapos ito kay Tandang Tomas, hindi napansin ng mga kalalakihan ang matanda. Dali-daling umalis ang mga ito sa takot na baka may makakita ng kanilang ginawa. Sa mga natamong pinsala, hindi na nagawa pang madala ang binata sa ospital. Binawian ito ng buhay sa mismong bakuran ng kanilang tahanan. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, laking gulat ni Mateo nang magising siyang nakahandusay sa bakuran. Katabi ang walang malay na si Tandang Tomas. Hindi maunawaan ng binata ang nangyari
At ang mas lalong nakakagulat, ang pagkawala ng mga natamo niyang sugat sa katawan. Tandang-tanda ni Mateo ang naganap. Sinalo niya ang lahat ng taga mula sa dalawang kalalakian. Ramdam nito ang unti-unting pagkalunod ng kanyang baga dahil sa dugo. Ngunit ang nakakapagtaka, kung bakit buhay pa siya. Binuhat ng binata si Tandang Tomas papasok sa tahanan. Nang humarap ito sa salamin, napansin ng binata ang nakasuot na kwintas sa kanyang leeg. Hindi alam ni Mateo kung kailan ito napunta sa kanya. Ngunit hindi na ito pinagtuunan ng pansin dahil ang mas mahalaga, ang buhay ng matanda. Ilang sandali lang ay umubo si Tandang Tomas. Dahan-dahang nagkamalay. Hinawakan ni Mateo ang kamay nito at napangiti naman ang matanda. Salamat sa Diyos at gumana sa iyo ang bertud ng linta. Hindi na ako magtatagal pa, Mateo. Ito na ang huling kaalaman na may papasa ko sa iyo. Ingatan mo ang mutya ng lintang nakasuot sa leeg mo. Hindi ka nito papabayaan. Gamitin mo sa kabutihan ng bertud. Naway wag mapuno ng paghihigante ang iyong puso dahil sa naganap. Tandaan mo palagi ang bilin ko. Walang masama kung magpapakumbaba ka. Wika ni Tandang Tomas. Hindi lolo, gagaling po kayo. Huwag na po kayo magsalita. Magpahinga lang po kayo. Teka sandali, kukuha ako ng mga gamit. Wika ni Mateo. Akmang tatayo na sana ito nang hawakan ni Tandang Tomas ang braso ng binata. Huwag ka nang mag-abala, apo. Oras na para magpahinga ako. Kaya hayaan mo na akong makapagpahinga. Malaki ang pananalig ko sa iyo. Alam kong magagampanan mo ng maayos ang tungkuling iiwan ko. Huwag mo lang kakalimutan ang dahilan kung bakit tayo tumutulong sa iba. Ito ang magsisilbing gatong sa dati mo pang nag-aalab na ningas. Huwag mo itong hahayaang mapalong, Mateo. Wika ng matanda. Unti-unti nitong binitawan ang kamay ni Mateo. Wala nang nagawa ang binata, kundi tanggapin ang katotohanan na wala na ang kaisa-isang taong nag-aruga sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Habang nagdadalamhati ang binata, dumating si Mang Alan. Inalalayan si Mateo. Tinulungang ihanda ang labi ni Tandang Tomas para sa burol. Kinagabihan, matyagang nakaupo ang binata sa tabi ng kabaong nito. Ilang kababaryo lang ang naroon. Alam ni Mateo na ito ang mga taong naniniwala kay Tandang Tomas. Isa-isang naglapitan ang mga ito para mag-abot ng pakikiramay. Matapos ay nagpaalam na ding umuwi. Mag-isa lang si Mateo ng mga sandaling iyon nang dumating ang tatlong kalalakian. Totoo pala yung sinabi ng mga tsuwing ko. Patay na nga si Tandang Tomas. Nararapat lang sa kanya yan. Marami ng atraso sa tatay ko, matandang yan eh. Masyado kasing mayabang. Ayan tuloy, tignan mo sarili mo, tanda. Nasaan ka ngayon? Pantay ang paang natutulog sa kahon. Pangungutya ng isa sa mga kalalakian habang nakadungaw sa kabaong ni Tandang Tomas. Tumayo sa kinauupuan si Mateo at hinarap ang mga ito. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa pagpunta sa burol ni Lolo. Maupo muna kayo. Maghahanda ako ng kape. Wika ni Mateo. Nang mga sandaling iyon, kakarating lang din ni Mang Alan galing sa kanilang tahanan. Kasama nito si Kapitan Mando at ilan pang mga kakilala ng matanda. Napansin nito ang mga kalalakian. Nilapitan niya si Mateo. Mateo, kumusta? May problema ba dito? Tanong ni Mang Alan.
Wala naman po, Manong. Nagpapasalamat lang po ako sa mga Ginoo sa pagdalo nila sa burol ni Lolo Tomas. Napangiti ang lalaki. Tinapik ang pisngi ni Mateo. Ganyan nga. Manahimik ka na lang. Dahil wala ka namang magagawa eh. Makalis na nga lang dito. Dumating na yung mga pakialamero. Wika ng lalaki. Nagsunura naman ang mga kasama nito. Mabuti na lang hindi mo na pinatulan yung mga taong yun ha. Halang yung kaluluwa niya ni Adonis. Anak siya ng isa sa mga mangkukulam na nakaharap ng lolo mo noon. Malaki ang galit niya kay Tandang Tomas. Pero hindi nila magawang gumanti dahil alam nilang wala silang magagawa sa matanda. Si Tandang Tomas ang pinakamalakas na manggagamot dito sa atin. Walang maaaring tumapat sa kausayan niya. Pero ngayong wala nang matanda, natatakot ako na baka maglipanan na naman ang mga masasamang elemento sa lugar. Wika ni Kapitan Mando. Yan nga din po ang inaalala ko, Kapitan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Pero papanatiliin kong kapayapaang pinangalagaan ni Lolo sa maabang panahon. Wika ni Mateo. Huwag kang mag-alala, Mateo. Handa kaming tumulong sa'yo sa abot ng makakaya namin. Wika ni Mang Alan. Nakahanda din akong tumulong. Kahit papano, may mga tao pa ding naniniwala sa kabutihan ng Lolo Tomas mo. Isa na ako dun, kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika ni Kapitan Mando. Isa ito sa mga naging mag-aaral ng matanda. Maraming salamat, Kapitan. Salamat din sa inyong lahat. Kahit papano, napanatag ang kalooban ko. Wika ni Mateo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin maiwasan ng binata ang mangamba. Lalo pat may nakaambang panganib sa katauhan ni Adonis at ng kanyang mga kasama. 5 araw lang na binurol ang matanda. Dahil wala din naman silang inaantay na dumating. Matapos ang malungkot na kaganapan, pinili ng binatang bumalik sa normal na buhay. Laging bukas ang tahanan nito para sa mga taong nais magpagamot. Sa tulong nga ni Kapitan Mando, muling nanumbalik ang tiwala ng mga taga-baryo sa binata. Muling dumami ang nagpapagamot kay Mateo hanggang sa makarating ito sa panig ni Adonis, bagay na labis nitong kinagalit. Isang gabi, habang nag-aayos ng kagamitan sa panggagamot, dumating ang mga ito. Sinira ang upuang kawayan na ginawa para sa mga panauhing magpapagamot. Nang marinig ng binata ang mga kalabog sa labas ng tahanan, dali-dali itong lumabas at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang pangkat ni Adonis, nanatiling kalmado ang binata at sinubukang makipag-usap sa mga ito. Magandang gabi. Anong maitutulong ko sa inyo? Tanong ng binata. Paring Adonis, nagtatanong yung albularyo. Ano daw ang maitutulong niya sa'yo? Wika ng kasama ni Adonis, si Douglas. Alam mo, masaya na ako dahil patay na ang matandang yun eh. Magagawa ko na ang gusto ko. Pero ito ka na naman. Talagang ikaw pa ang pumalit sa kanya. Hindi ka ba nadadala sa mga nangyari? O baka gusto mong sundan ang matanda sa hukay? Wika ni Adonis. Pasensya na, pero wala akong masamang tangka kanina man. Nanggagamot ako para makatulong. Ngayon, kung hindi naman kayo magpapagamot, maaari na kayong umalis. Malalim na ang gabi at kailangan ko na magpahinga. Wika ni Mateo, na lalo namang nagpainit ng ulo ni Adonis. Aba, wala ka palang pinagkaiba sa matandang yun ah. Mayabang ka din at napaka-arogante.
Wika ni Adonis sabay lakad papunta sa kinakatayuan ni Mateo. Hindi naman natinag sa kinakatayuan ng binata na natiling nakatitig sa mata ni Adonis. Babalaan kita sa una at huling pagkakataon. Isang beses pa na gumawa ka ng katiwalian. Hindi ko na maipapangakong papalampasin pa kita. Wika ni Mateo. Tumawa ng malakas ang mga kasamahan ni Adonis na tila kinukutya pa ang sinabi ng binata. Walang ano-ano ay bigla nitong sinuntok ang binata. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Binalaan kita, Adonis. Wala akong balak na saktan ka. Pero ikaw mismo nagdala nito sa sarili mo. Ngayon humayo kayo hanggat kaya ko pang magpigil. Wika ni Mateo. Hindi nakinig ang grupo ni Adonis. Itinuloy ang pagwasak sa lugar. Maging ang munting altar ng binata sa labas ng tahanan, pinagdiskitahan ng mga ito. Naglakad papasok ng tahanan si Mateo. Ngunit bago ito tuluyang makapasok sa pintuan, muli nitong nilingon ng pangkat at nagsalita. Huwag niyo sabihin na hindi ko kayo binalaan. Matapos niya itong sabihin, biglang natigilan ang grupo. Isa-isang sinapo ang ulo. Napaluhod ang mga ito maliban kay Adonis at isa pa nitong kasama. Anong ginawa mo sa kanila? Demonyo ka! Tanong ni Adonis, na noon ay nagsusuot na ng kanyang mga medalyon. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Wala na ring magagawa ang pag-uusal mo ng mga dasal. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa loob ng teritoryo ko. Sinagad niyo ang pasensya ko. Maging ang altar ng Panginoon, hindi niyo ginalang. Wika ni Mateo. Nanatili lang itong nakatayo sa atangan ng bahay habang pinagmamasdang namimilipit ang mga kasama ni Adonis. Akmang tatakbo na sana ang kaibigan nito nang bigla na lang natumba. Nilapitan ni Adonis ang lalaki. Sinubukang gisingin. Kaso nga lang nang makita niya ang buong itsura. Nang laki ang kanya mga mata dahil parang sinipsipan ng dugo ang kaibigan. Walang iya ka. Anong ginawa mo kay Douglas? Pagbabayaran mo to! Wika ni Adonis. Kagad itong tumayo. Sinubukang magbato ng tigalpo, ngunit hindi ito umubra. Makailang beses niya itong inulit hanggang sa mapansin nito na unti-unti siyang nanghihina. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang nangyayari. Ang nararanasan mo ngayon, epekto ng taglay kong bertud. Nasa dome ka ng mutya ng linta at sa bawat mapaminsalang ataking ibabato mo ay siya ding enerhiyang mababawa sa iyo. Pagpapaliwanag ni Mateo. Napagtanto ni Adonis. Nararanasan nito ang bisa ng bertud ng linta. Kaunting kaalaman. Ang bertud ng linta ay may kakayahang higupin ang anumang karamdamang dulot ng espiritual na atake. Kaya mainam itong tangan para sa mga manggagamot. Ngunit pwede ring gamitin ang mutya bilang panlaban dahil sa kakayahan nitong humigop ng enerhiya. Balik tayo sa kwento. Pinagmamasdan ni Mateo si Adonis habang unti-unting napapadapa sa lupa. Hindi na nito magawang iangat ang katawan. Unti-unti na siyang natutuyo. Itigil mo to, pakiusap. Ayoko pang mamatay. Wika ni Adonis. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang magagawa si Mateo. Alam mo kung may kabutiang may dudulot ang bertud ng linta, meron ding kasamaan.
Ito ang nangyayari sa'yo ngayon. Pasensya na, pero wala na ako magagawa para pigilan ang mga nagaganap. Unti-unting mauubos ang lakas mo hanggang sa tuluyan kang mamatay. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Wika ni Mateo. Ilang sandali pa ay tuluyan ng binawian ng buhay ang mga kalalakian. Naupo ang binata sa atangan ng bahay habang pinagmamasdan ang mga katawang walang buhay. Napagtanto nito ang dahilan kung bakit kinakatakutan ng mga tao si Tandang Tomas noong nabubuhay pa. Kinabukasan, maagang nagpunta si Mateo sa tahanan ni Kapitan Mando. Binalita nito ang nangyari. Kumilos kagad ang kapitan. Malaking kaguluhan to, Mateo. Hindi ko alam kung paano kong pagtatakpan ang nangyari. Pasensya na, pero mukhang wala akong maitutulong sa'yo. Wika ni Kapitan Mando. Hindi ko po kailangan pagtakpan ang nangyari. Handa po akong managot kung kinakailangan. Tugon ni Mateo. Lingid sa kaalaman nito na naroon si Mang Alan. Wala kang papanagutan dahil sila ang sumugod sa iyong tahanan. Kung sa legal natin titignan, hindi ka makukulong. Pero ang malaking problema natin dito, ang mga kaanak ni Adonis. Alam mo naman kung ano sila, hindi ba? Wika ni Mang Alan. Yan mismo ang sinasabi ko. Wala kang magiging problema sa batas dahil sila ang sumugod sa'yo. Maaari mo itong malusutan, pero hindi ang ganti ng kanilang mga kaanak. Magpapatuloy ito hanggat hindi nila nakukuha ang paghihiganti. Wika ni Kapitan Mando. Kung ganoon, mukhang kailangan ko silang pagandaan. Tugon ni Mateo. Mag-iingat ka, Mateo, dahil iba ang taktika ng mga taong yun. Hindi sila direktang gaganti sa'yo. Sa halip gagamitin nila ang mga taong naging malapit at naniniwala sa kakayahan mo. Muling wika ni Kapitan Mando. Bagay na hindi pwedeng mangyari. Kung yan ang gusto nila, mas mabuti pang dalhin ko sa kanila ang laban. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng binata. Hindi nila lubos akalain na maririnig ito mula kay Mateo. Gayunpaman, gaya ng ipinangako ng kapitan, hindi nito tinalikuran ang binata. Matapos ang kaganapan, mapayapa namang lumipas ang mga araw. Tuloy pa rin sa gawain si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umaalis si Kapitan Mando sa kanyang tabi. Alam nito kung paanong gumalaw ang pamilya ni Adonis. Anumang oras ay sasalakay ang mga ito. Hindi nga nagkamali ang kapitan. Sa kalagitnaan ng panggagamot ni Mateo, isang babae ang dumating. Walang pagdadalawang isip na pumasok sa tahanan ng binata. Napatayo si Kapitan Mando nang makilala kung sino ang babaeng iyon. Aling Guada, ano po ang ginagawa niyo dito? Tanong ng kapitan. Naparito ako para kausapin ng manggagamot. Kaya tumabi ka sa dadaanan ko, Manda! Wika ni Aling Guada. Tumabi sa Kapitan Mando. Kagaya ni Tandang Tomas. Kinakatakutan din ang matandang ito. Dahil naman sa lawak ng kaalaman sa kulam at iba pang may kaugnayan sa kaliwa. Magandang araw po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Mateo. Ikaw pala ang sinasabi nilang Matea. Hindi ko naman nakikita sa iyo ang pagiging marahas. Sa totoo lang, kalmado ang pagkatao mo. Taliwas ito sa mga narinig ko sa aking mga kaanak.
Ngayon kung iyong mamarapatin, maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Tanong ni Aling Guada. Hindi pamilyar kay Mateo ang itsura nito dahil noon pa lang niya nakita ang matanda. Pinaunlakan ng binata ang kahilingan, pansamantalang tinigil ang ginagawa. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Pero bago ang lahat, sino po ba kayo at saan kayo nanggaling? Tanong ni Mateo. Kagad nagpakilala ang matanda. Ako si Guada, ang nanay ni Adonis, ang taong pinatay mo. Pero maniwala ka o hindi, walang intensyong masama ang pagpunta ko. Kaya maaari mo nang ibaba ang depensa mo. Tugon ni Aling Guada. Pasensya na ho kayo pero hindi ako ang may hawak ng depensa sa akin, Dome. Kusa itong inilalabas ng tangan kong bertud. Huwag kayong mag-alala dahil kung talagang wala kayong masamang intensyon, walang mangyayaring masama sa inyo. Wika ni Mateo. Kagaya ng sinabi ko, naparito ako para makipag-usap. Ang totoo, gusto ko makita ang dahilan kung bakit nagalit ng husto ang anak ko sa iyo. Pero sa kabilang banda, alam ko din ang totoong pag-uugali niya. Kaya paniguradong may malalim na dahilan kung bakit siya sumugod sa dome mo nang hindi nag-iisip. Wika ni Aling Guada. Nagalit sa akin ang anak niyo dahil sinundan ko ang yapak ni Lolo Tomas. Ako ang humalili sa kanya bilang manggagamot. Hindi ito nagustuhan ni Adonis dahil alam niyang may sasawatan na sa kanyang mga binabalak. Ito lang ang nakikita kong dahilan at wala nang iba. Pagpapaliwanag ni Mateo. Sinasabi ko na nga ba? Kaya hindi ako basta nagpakampante sa mga narinig ko. Bueno, humingi ako ng paumanhin sa mga nangyari. Hindi mo ako kalaban, Mateo. Iginagalang ko ang iyong lolo. Ngunit hindi ko maipapangako na mapipigilan ko ang ilan sa aking mga kaanak. Lalo na ang nakakatanda kong kapatid na si Protasio. Mauuna na ako. Hindi dapat malaman ng mga kaanak ko ang pag-uusap natin. Wika ni Aling Guada. Kagad itong umalis. Muling itinuloy ni Mateo ang gamutan. Matapos ang mahabang araw ay kinausap nito ang kapitan tungkol sa naging pagharap nila ni Aling Guada. Hindi na ako magugulat. Mabuting tao ang ina ni Adonis. Siya lang sa kanilang angka na may malawak na pag-unawa. Siya ang tanging mangkukulam na nakasundo ng lolo mo. Tama ang sinabi niya. Si Protasio ang dapat mong pagandaan. Dahil kung halang ang kaluluwa ni Adonis, triple ang ugali ng tiyuhin niya. Pagpapaliwanag ng kapitan. Hindi nga nagtagal ay nagkatotoo ang sinabi ni Aling Guada. Mabuti na lang ng araw na yon. Wala gaanong pasyente si Mateo. Kasalukuyan itong naglilinis ng bakuran nang biglang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Napahinto sa ginagawa ang binata. Pinakiramdaman ng mabuti ang paligid. Hindi kalayuan sa kanyang kinakatayuan. Napansin ni Mateo ang matandang lalaking may hawak na tungkod. Mahaba ang buhok nito. Nakatirintas ang balbas at may suot na salakot na gawa sa buli. Naglakad ito palapit sa kanya. Ramdam ni Mateo ang napakalakas na presensya. Huminto ang matanda sa mismong tapat ng pasukan ng bakuran ng binata na tila alam nito ang hangganan ng dome ni Mateo. Magandang umaga ho. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Mateo. Napangiti ang matanda. Nagtanggal ng salakot at nagpakilala. Magandang umaga. Ako pala si Protasio. Sa pagkakatanda ko,
Ito ang tahanan ni Tomas. Tama ba o mali? Tugon ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang malamang si Protasio ang kaharap. Ito nga po ang tahanan ni Lolo Tomas. Pero kinalulungkot kong sabihin, wala nang hinahanap nyo. Matagal na siyang patay. Wika ni Mateo. Hindi naman siya ang hinahanap ko, kundi ang binatang nagngangalang Mateo. Tugon ni Protasio. Ako po ang taong yun. Maaari ko bang malaman kung anong pakay nyo? Muling ngumiti ang matanda. Bagyang umatras. Naramdaman nito ang bagyang pagtaas ng enerhiya ng binata. Balita ko, ikaw ang nakapatay sa pamangkin kong si Adonis. Alam mo, hindi basta-basta mapapahamak ang pamangkin ko dahil sa lakas ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. Kaya naisip ko siguro mas malakas ang nakalaban niya. Pero mukhang mali yata ako. Wika ni Protasio. Napangiti si Mateo sa sinabi ng matanda. Siguro nga ho, nagkamali kayo ng punta. Tama kayo, ako nga si Mateo. Ang taong pumatay sa tampalasan mong pamangkin. Ngayon, kung pakay mong magigante sa akin, hindi kita pipigilan. Pero binabalaan kita, tanda. Sa oras na galawin mo ang mga taong malapit sa akin, hindi ako mangangako mabubuhay ka ba? Wika ni Mateo. Bagay na nakapagpawala ng kalmadong postura ng binata. Napaka-arogante mo. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag kang magmalaki sa akin dahil wala ka pa sa kalingkingan ko. Tugon ni Protasio. Nanggigigil ito. Halos lumuwa na ang mata habang nagsasalita. Samantalang si Mateo naman, nanatiling kalmado. Bago pa man dumating ang araw na yun, napaghandaan na ng binata ang mga mangyayari. Bawat pasyenteng lumalapit sa kanya, nagawa nitong bigyan ng pangontra. Pasensya na ha. Marami pa akong gagawin, Manong. Ngayon kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Wika ni Mateo. Sige lang, ipagpatuloy mo lang ang pagiging arogante. Kung sa bagay, hindi naman ikaw ang personal na makakatikim ng galit ko, kundi ang mga taong malapit sa'yo. Gaya ng ginawa mo sa pamangkin ko. Wika ni Protasio. Muling nilingon ni Mateo ang matanda. Hindi nito inaasahan ang isasagot ng binata. Sige lang. Gawin mo yung gusto mo, tanda. Wala akong pake. Matapos ay lumakad na ito palayo. Lingid sa kalaman ni Protasio, pilit siyang pinapalakad ng binata papasok sa bitag nito. Nagbato ng tigalpo ang matanda na siyang pinakamalaking pagkakamali. Sinadyang saluhin ni Mateo ang atake bilang bahagi ng kanyang plano. Ibinaba nito ang depensa. Paiwatig na nagawa siyang talunin ng matanda. Umarteng nahihirapan ng binata hanggang sa tuluyan itong napadapa sa lupa. Hanggang diyan ka lang pala. Mukhang nagkamali nga ako. Ngayon napapaisip ako kung totoo ba ang sinasabi ng ilan sa aming mga kaanak. Sa nakikita ko ngayon, wala kang pinagkaiba sa maihinang klase ng manggagamot na pinaglalaroan ko. Wika ni Protasio habang nakatutok sa binata ang dulo ng tungkod nito. Bigla namang dumating si Mang Alan at Kapitan Mando. Mateo!
Walang yaka, Protasio. Bitawan mong binatang yan. Kami ang harapin mo. Wika ni Kapitan Mando. Napalingon si Potasio. Nagulat nang makita kung sino ang nagsalita. Tignan mo nga naman. Ang alibughang mag-aaral ni Tandang Tomas. Ikaw ba ang nagmana ng bertud naglenta? Bakit hindi ko nararamdaman sa'yo? Wika ni Potasio. Tama ka. Kaya ako ang harapin mo. Kung gusto mong maramdaman ang bigat ng parusang ibibigay ko sa'yo. Wika ni Kapitan Mando sabay bunot ng itak. Ay nako, huwag kang Patawa, Mando. Kung ikaw ang tagapagmana ng bertud, bakit mo kakailanganin ng itak sa pakikipaglaban? Tugon ni Potasio. Biglang sumugod si Kapitan Mando. Kaagad namang dumepensa ang matanda. Nalibang ito sa pakikipaglaban na nagbigay naman ng pagkakataon kay Mateo na kalasin ang tigalpong binitawan sa kanya ng kalaban. Muli nitong itinaas ang depensa sa lugar. Bagay na kaagad namang naramdaman ni Potasio. Dali-daling umatras si Kapitan Mando dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko inaasahan na madadala ka sa pangguguyo ko, tanda. Ngayon dahil sa galit mo, nahulog ka sa patibong. Wika ni Mateo. Muling nagbato ng tigalpo ang matanda. Ngunit hindi nito magawang patamaan si Mateo. Ilang ulit niya itong ginawa. Sinadya ng binata na tamaan siya nito. Sa oras na tumama ang tigalpo sa katawan ng binata, unti-unti namang nararamdaman ni Protasio ang panghihina. Alam ko ang epektong ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang bisa ng bertud naglenta. Pero paanong hindi ko kaagad naramdaman sa'yo? Tanong ni Potasio habang pilit na bumabawi mula sa sariling atake. Masyadong nakatuon ang isipan mo sa pagigante. Kaya hindi mo naramdaman ang pinakamaliit na detalye. Mukhang matutulad ka sa pamangkin mo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Ang buhay mo nakasalalay sa magiging sagot mo. Wika ni Mateo. Inakala ni Protasio na manlilin lang nito ang binata, kaya sinubukan niyang sakyan ang mga gusto nitong mangyari. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Hindi naman ako mahirap kausap. Wika ni Potasio. Kung ganon, sige. Makakalis ka sa lugar na ito. Kung tuluyan mong kakalimutan ang pangyayari at hindi na muling manggugulo pa. Wika ni Mateo. Napangiti si Potasio at tumugon. Yun lang naman pala eh. O sige, alang-alang sa sariling buhay ko tutupad ako. Masyado na ako matanda para sa ganito. Tugon ni Potasio habang nakangisi ng nakakaloko. Alam ni Mateo na nagsisinungaling ang matanda. Sige na, makakaalis ka na. Tumayo ang matanda at naglakad. Kaso lang ilang hakbang pa lang, bigla na itong bumagsak. Napasigaw sa sobrang sakit habang namimilipit. Pasensya na, tanda. Pero hindi ko hahayaang mabuhay ang mga kagaya mong halangang kaluluwa. Gusto lang kitang paglaruan. Kaya pinatagal ko ng kaunti. Ganyan ka lang ang kaluluwa nyo. Kaya mabuti lang na gawin din sa inyo yung ginagawa nyo. Hinayaan ni Mateo na higupin ng kanyang bertud ang buhay ni Potasio. Matapos ay sinunog nila ito upang walang maiwang bakas.
Pagkalipas ng ilang araw bumalik si Aling Guada upang mangamusta sa kalagayan ng binata. Pinaliwanag nito ang nangyari sa nakakatandang kapatid. Laking gulat ni Mateo dahil nagpasalamat sa kanya si Aling Guada. Ayon dito, malaking tinik sa lalamunan at kahihiyan ng angkan nila si Protasio. Kaya nakahinga ng maluwag ang lahat nang malamang patay na ito. Simula ng araw na yun, wala nang nangaspang manggulo sa lugar. Natupad ng binata ang pangako kay Tandang Tomas na panatiliin ang kapayapaan sa baryo. Nagpatuloy sa panggagamot ang binata. Malaki ang pasasalamat sa tulong na ibinigay ni Aling Guada. Mas lalo nitong pinagtibay ang bisa ng tangang mutya ni Mateo. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling buhay ang adhikain ni Mateo. Pinasa niya sa naging anak ang kaalaman. Buong puso naman itong tinanggap ang mutya ng linta.